ubos. Kani siya. Next is kani pwede po nato kuan siya no ipadako kung gusto nato. Next is unsa pa yung feature, pwede ta mag-plot diri. Na siya different plots. So if you have depending on the data available, you can make different kind of plots. You can have 2D plots. Basic 2D plots include kaning scatter diagram, error band, scatter rag, bubble, colored map, and kani and so on. Daghang kayo siya diri. Another is if you want to have pie graphs, bar graphs, or area graphs, napod siya diri, depende sa available ninyo nga data. You can also create multi-panel and multi-axis data. If you have 2y, 2x nga kuan nga available data, multi-column browser and so on. Nagani pod siya contour and heat map depende pod sa inyong data nga available, but kanisa kay kung kato naman yun yung mga kuan nga data no katong dili lang x and y axis ang available sa inyo ha. Dapat diri ang column dili na kay nako ni siya i-discuss kay mga kuan naman ni siya settings, worksheet, diri din sa analysis mo ni siya ang isa ka dako nga importante nga kuan sa origin no, kailangan nato may balaan nga kano saan nato gamiton ni siya. So pwede mo mag-explore na diri for mathematics, pwede ka maka-interpolate or extrapolate y from x, trace interpolation, and all others. But in our discussion this evening, we will focus in fitting. And sa fitting, na diri pwede ka mag-linear fitting or non-linear fitting. And later we will also differentiate the linear fitting and the nonlinear fitting in isotherm and kinetic models and other signal processing and peak baseline. Statistics also, you can actually solve for the kuan kaning or analyze statistical kuan kaning data here. You can have the descriptive statistics based on your columns or rows. Nari siya diri. Daghang kay siya, napod siya hypothesis testing, like one sample t-test, pair sample t-test, two sample t-test, and so on. Regression, you can have linear regression, you can have kaning logistic regression, Poisson, and nonlinear regression. You can have ANOVA analysis, one-way ANOVA, two-way, and three-way, and MANOVA, multivariate nga ANOVA. And survival analysis na diri daghan na Weibull fit, Kaplan-Meier, multivariate analysis, na factor analysis, discriminant analysis, and so on. Decision tree, na power and sample sizes, and kani daghan kay siya time series pwede po diri. Actually ang origin nga software is very helpful and user friendly compared sa katong SPSS and kanang MATLAB. Sa MATLAB even RStudio, if you are familiar with RStudio and MATLAB, ang RStudio and MATLAB, although they are also kanang powerful statistical tools and softwares, data analysis softwares, ang naka-complicated sa paggamit sa RStudio and MATLAB is we need to study the coding, and we also have to download packages para maka-analyze ta. For example, in RStudio, if we want to kaning study or to analyze time series nga problems or time series nga data, we have to download package that could analyze time series data. Lisod siya ang RStudio and MATLAB. It would need you to learn coding kay kinahanglan magud nimo nga i-code siya in a way that if naamoy placeholder of a value, dapat kay kung nakay formula nga gamiton mo, connect siya adtong placeholder nga imong gigamit para mapadayon nimo ang analysis. So in case of origin
pro or origin nga software, you have kuan lang, you have to input here your raw data sa inyong workbook, and then you can do the exploration on how you kaning analyze the data based on the available statistics nga and analysis tools diri sa ibabaw. In your RStudio, in your Origin Pro also, dili RStudio, you can set the columns to become X, Y, or Z axis depending on pila ka bukang yung available data. Dili na ko siya mapadako. I think pwede raman siguro niyo anara, pwede siya. Ako na siya inga niya. So example, I have here X and Y raman sa ninduha, no, pwede ra pod ko actually makabuhat og data nga duha ka buok ang x-axis. So magkuan lang ko, mag-insert lang ko, like dire mag right click and then insert lang ko column. So na nakoy AX, BY, CY, duha ka buok akong y axis. So mo na siya ang katubitang graph na kung imong akong ikuan lang para lang makita ninyo unsay perma. A, B, C. Example natay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 lang taman, and then na din diri 10, 20, 30, 40, 50. Dayon example we have 10, 15, 25, 15 na lang ni siya. 15, 25, 35, 45, 55. Kaya para nagid sila difference. Kung kani siya imong i-plot, kay naman kay duha ka y-axis, naay sapaw ani nga graph kung imong scatter plot. So makita ninyo ang iyang output, duha ka buok, no, na sa isa ka graph lang, duha ka buok ang iyang set of graphs or set of data, and then igo na lang dayon siya nga kanang siguro butangan ninyo line nga masumpay siya. Wait lang, let's make use of another plot nga katong naay kuan, naay linya daan. You can have here a highlight lang nimo siya, and then you plot kaning spline nga connected. So ngani so sa isa ka graph na nay duha ka data mo nang kung makabantay mo sa uban nga mga publications na ay mga graphs nga nag-superimpose ra ba na sa isa ka graph, daghan kaayo data. Actually tsada ang gamiton ana kaning Origin, kay dali ra kay siya pag graph and dali ra pud kay pagdula-dula sa iyang forma. Kani example, ang legend pwede na to ipadagan diri sa kilid, ito lang siya padakuon kung gusto ta. And then if we want to show the data, pwede man nato ikuan kaning show ang data niya haman to dapit diri na atoy setting diri nga makita siya, like display ba to, or sa haman akong pangitaon sa nako nato diri sa mga diri sa settings niya. Sige lang, anyway, ma-explore man ninyo pod, no, ang basi man gud mahurot aton time na kailan pa nako i-demo tong sa isothermal kinetic, pero isa ka output ani is pwede ka mag-label pod og data, and mas kuan pod siya, presentable pod yun siya tan-awon. You can also adjust your axis values here kaning from 1 to 5, from 10 to 60. Example, taas ra kayo ang diri ra inyong graph na butang sa ibabaw, so pwede niyo ipanaog ni siya by starting at 40 diri sa ubos padulong sa 60 para maing ani ang forma. Kuan siya kaning nice ang Origin, especially if you want to come up with kaning presentable nga mga figures and graphs. So pwede pud ta nga kung duha ka buok atong axis ay sa pa kani siya, duha ka buok atong x-axis, ato lang ning i-highlight. Example, si B is x-axis pud siya. Ato siyang i-set as, right click, and then we click set as, and then ato set lang nato siya kung x-axis ba siya, y ba siya, or z.
So kung ako siya i-set as x, so duha ka buok akong x na kung x1 and x2, isa ra din akong y. So kung gusto pod nako nga y ni siya and then z ning isa, set as ra gyapon nato. So na ko'y xyz nga data. So delete na ko ning isa ka kuan kay di man na siya needed. So I think kuanan ninyo na pasra siguro ninyo unsaon pagpagawas ning workbook. Diri ra ta sa file and then create workbook para maka-create or create blank workbook para ma-create nato ning spreadsheet nga file where we input our raw data. And sa ato ang focus this afternoon, we will make use of Origin Pro in analyzing the nonlinear or in fitting nonlinear models of isotherm and kinetic models. So ang nahitabo sa una manggod in murag sa history lugar sa adsorption nga modeling before, what they use is kaning linear lang nga modeling. And linear modeling was used because sa una wala pa manggoy mga sophisticated nga analysis software such as kaning Origin, MATLAB, RStudio, and other nga pwede na to gamiton for modeling. Initially or before, what they use is Excel naman or kato mga other nga spreadsheet nga softwares. Ang ilang gibuhat is from the nonlinear equation of the models. They convert the nonlinear equation to linear equations, and then they do the linear regression. Ang pag-analyze nila, linear lang ang regression. And ang reason lang gid adto is that at that time katong sa una, computers are capable of solving nonlinear optimization problems only. And katong linear kay kung nonlinear dili pa kaayo daghan ang available nga computer nga maka-solve for nonlinear modeling and even softwares designed for nonlinear modeling. So kato lagi siya gi-transform sa mga researchers ang nonlinear equations to linear equation to form a straight line regression, and para dali na din makuha ang values or kato mga model coefficients kay ato namang i-solve ang iyang slope o ang intercept nga values kay mahimo naman siyang in the form of y equals mx plus b. And I know that you have experience doing that during your college kay sa una wala pa man gyud kayo ta nakagamit sa nonlinear modeling because of limitations lagi sa software nga pwede nato gamiton. Excel man ta atong gigamit sa una. However, in the recent advances in adsorption studies, ang mga researchers nga kaning nakakuan na lugar due to the availability of of softwares that could do nonlinear modeling, researchers in the present, recent advances in adsorption studies, kuan na kanang prefer the nonlinear regression. And although in kuan history, nakita man lugar nga okay gihapon ang results sa linear modeling, what the researchers argue in the recent times is that sometimes if the the linear equation used is different from the other, kay for example ang pseudo second order na siya different na variants of linear equations. Let me show you the show you the variants of pseudo second order para ma-appreciate ninyo ang akong pasabot. Let me open the file first. So this is our review sa kanisha. This is our review published in
the International Journal of Environmental Science and Technology, where we revisited the isotherm and kinetic models. And in the summary of isotherm and kinetic models, let me show you this one. Dito ta sa kinetic. Kaya ron makita to. Parani sa pseudo second order, there are actually different non-linear equations. Linear equations. Sa non-linear, isa ra yung form. This one lang. This is the non-linear form. However, in the linearization, ang pseudo second order had different types. Sa among gi kuan ani sa among gi review, we analyzed type 4 lang taman, but actually there are more than 4 types of pseudo second order nga linear equation. So first is kani, second is kani nga form, third is kani, and fourth is kani siya. Usual nato ginagamit before is kani nga type, kani nga form of linearized pseudo second order equation, and kani ikaduha pseudo type 2, pseudo second order type 2. However, it was observed by researchers that the results for each linearized model, when you try to solve for their model coefficients, maglahi-lahi na sila answer. And even in solving for the kaning kaning absorption capacity, maglahi-lahi na sila, dili na sila parihas. Therefore, ang gi-argue sa researchers nowadays is to make use of the nonlinear fitting. Kay in nonlinear fitting, isa naman ka equation ang gamiton, and also daghan pod advantages ang paggamit sa nonlinear nga fitting. For example, ang sa mathematical transformation, kung magkuan magud ka, kung maglinearize magud ka, ang mathematical transformation sa equation would alter the original experimental error structure. So ang kuan na ang analysis na niya is based on the based on the transformed variables rather than analyzing it based on the measured absorption capacities gyud nga na measure ninyo. Kay ang input nato sa absorption isotherm and kinetics kay kuan man kaning absorption capacities man at different preparations or at different conditions. So instead of analyzing the regression or performing the analysis based on the actual measured absorption capacities, ang nahitabo is when we linearize, we measure we analyze the regression based on the transformed variables. And sometimes the transformed equations nag-assign siya og kaning disproportionate nga weight sa atong data set, especially or particularly if low ang concentration sa atong data dito sa lower concentration nga parts sa atong data set. Dayon, as I have mentioned, another limitation is naay mga models nga daghan og linear forms, and for the linear forms, for the different linear forms, lahi-lahi po ang ilang answer. And because of these limitations, recent reviews and methodological studies recommend the nonlinear regression as the preferred approach for absorption modeling whenever suitable computational software is available, such as kaning Origin Pro nga software. Now in nonlinear fitting, using the Origin Pro software, ang buhaton nato is dili man gud na siya available daan sa Origin Pro ang katong sample sa isotherm kay kanang Langmuir or Friendly and other nga mga models, dili siya available daan. So we need to add or to create an equation nga maka-analyze ana nila nga mga models. So
ang ako i-demo sa inyo karon kay for sure in your software, if wala pa na ninyo na or first time pa ninyo na siya na-install and wala pa mo naka-try og conduct og isotherm o kinetic modeling, wala pa gyud na diha ang inyong mga kuan. Wala ang katong equations or formula nga maka-analyze sa maka-analyze sa isotherm and kinetics. So I think naa siya anara fitting function builder. Diri sa tool sa ibabaw, di na ko mapadako ang kuan kay murag gamay gyud kay siya. I-zoom na lang siguro sa inyong screen kay pwede man maka-zoom sa phone, 'di ba? Pero kung sa laptop di ko sure kung ma-zoom ba ninyo siya gamit ang Google Meet. But anyway, in diri sa ibabaw nga linya kaning sa menus nga mga group, naay tools diha makita nato. And then under tools, naay fitting function builder. So diri ta sa fitting function builder, kung ato na siyang i-click, mogawas din ni siyang fitting function builder. Diri ta mag-create sa ato ang fitting function. Unsa man ang fitting function katong Langmuir, Freundlich, pseudo first order, pseudo second order, and others kung gusto nato pa mag-extend to other equations, but magkuan sa ta sa Langmuir and Freundlich og pseudo first ug pseudo second kay parehas sa magyapon nga process. So sa inyong end kung wala pa siya, kung wala pa may pseudo first og pseudo Langmuir and Freundlich and pseudo first ug pseudo second nga equation, what you have to do is to make the fitting equation. So balik ta sa tools, and then ta sa fitting function builder, and then create new function. So nakakuha naman no, naka-click naman ni siya sa create new function. Next lang dayon ko, and then mag-create na din ko diri og pangalan. So since wala pa man siya nag-exist, mag-create ko og new. And ang new nga akong ipangalan example is isotherm Langmuir. Sa ako lang ni siya nga pangalan. Pwede ra Langmuir inyong gamiton pero ako lang siyang gi-isotherm Langmuir kay na naman gud koy Langmuir daan sa ubos. Madoble man gud siya. So ako na lang giingani ang name. And then function, you can name any name sa iya ha, pero sa ako lang gyapon gamiton iso Langmuir nonlinear. Butangan ako NL, meaning nonlinear ni siya pa rin. Ako i-guide later kay basin dahil gusto ko magbuhat og function na pod nga linear, baylo sila dahil ang result nga mahatag. So kani siya again is ako alang ni siyang mga pangalan, wala gid siya required nga name para lang mas dali siya makita kay para pag drop down later pangitaon naman ninyo. And then wala ka i-change diri sa function model and sa function type, imo lang ni siyang i-next. And then diri na din ta sa parameters niya. So sa parameters sa variables and parameters. So sa variables na ay independent and dependent variable. So let's go back to the equation. Example kay Langmuir man to atong discuss una no. Let's have this figure kaning table. So kung tan-awon nato ang equation, nonlinear equation ni Langmuir, ang iyahang sa tagani independent variable is ang x nga variable, 'di ba? And then ang dependent is ang y nga variable. So ani nga case ang iyang y kay ang graph baya kay magsugod ba gyud na siya f of x equals something, and we know that f of x is your y variable and your f of x and your y is your dependent variable kung balikan nato inyong math nga subject. So ang inyong dependent variable therefore here is ang QE. And your independent variable is ang CE. And others kay parameters na sila, model parameters, ang Qmax which is your maximum absorption capacity and ang KL.
So kung ato na siyang i-input diri sa atong function builder, ang atong independent variable, ang lagi independent variable is CE, and then our dependent variable is QE. And then parameters, we can have Qmax and KL. Kato siyang sa equation ganina kung atong tan-awon. And then we move sa function builder. And ang function builder kaning function body, diri na din mo i-transform ni siya nga equation nga magamit siya or mahimo siyang linear nga porma. Dili linear nga linearized nga pareha sa aniha murag instead of ning ani nga naa siya'y bar, since dili man ni capable ang function builder nato nga nay bar atong gamiton slash. Pero kung mag-set ta sa iyaha, we should we should contain our numerator sa parenthesis para dili mabulag ang iyahang computation kung magdagan ang iyahang kung mag-iterate siya sa pag-solve, dili mabulag ang computation sa numerator ug sa denominator. Kay kung di man gud nato di man gud nato i-enclose sa parenthesis ang numerator, ang mahitabo pues posible nga ang i-divide ni ni origin sa aning denominator kanilang si CE kay siya may last nga na-attachan sa slash. So you have to be very careful in building your equation also. So para di na mo maglisod, ako na siyang ako na siyang screenshot diri sa atong raw data nga sample. Inyo na rin kopyahon. Qmax times KL times CE over 1 plus saan siya kaning KL times CE. So let's have this one. Qmax times KL times CE. Kani siya nga equation ako ra pud ning gikopya sa katong YouTube nga tutorial. So ato siyang i-follow KL times CE. And then makabalo din mo kung gagana ang inyong equation kay pag inyo ni i-click ning kaning gadagan kaning icon nga murag nay gadagan, pag evaluate ninyo na siya and then maghatag siya value nga dili error, meaning working siya nga equation. And kay kung example man gud kung ako ning dungagan og variable plus x na ako'y sayop lugar ang ibutang, pagpadagan nako ana mag-error na siya nga naay something wrong sa imong equation. So kung sakto lang imong pag-input sa equation, pag-click nimo sa evaluate, naaga ni siya value nga ihatag, meaning to say sakto ang imong pag-input sa equation. Then next lang din ka, and then diri sa lower bounds or kaning sa bounds niya, diri ka mag-add sa mga constraints. For example, kung ang Qmax kay gusto ka nga always yun siya greater than or equal to 0, you can double click this one, greater than or equal to, then 0 ang iyang lower bound. KL pod ang KL kay katong sa uban nga manggod nga analysis before, naay result nga negative kung negative kung linearized, pero as much as possible we should not report negative. So ato siyang i-force nga ang iyang constraint mag greater than or equal to 0 ra gyud gyapon siya. So pwede nato ibutang sa atong lower bound ang 0. And then pasagdan na nato ng upper bound kay di man nato pwede limitahan ang maximum capacity. What if kung nagbutan ta direct 50, makaya pa din niya 100, so sayang ang analysis. Ang lower bound ra tong butangan kay ato rang gilikayan diri nga maghatag siya og negative nga answer kay dili man ta gusto nga naay negative nga answer. Ang ato alang man bahalag unsa pa nakadako ang upper bound, basta ka ang lower bound dili siya mag-negative. So we click next and then finish.
So, pag abot dinhi sa analysis later, kung ato ni i-click ang nonlinear curve fit, wait lang, nasayop ko pag-click. There is a nonlinear curve fit, analysis, fitting, nonlinear curve fit. Pag tan-aw nato ani diri karon sa options, sa nonlinear nga curve fit nga model category, naa na to atong gibuhat katong nara sa ako sa pinakaubos, nara si isotherm lang more. Kay ako naman siyang ako naman siyang gi-create nga function. Sa inyo nga end, wala pa mo'y makita, kani pa siguro mo taman sa user defined lang. Pero sa ako nga end kay nanamo ko gipangdugang-dugang, so muna makakita nako. So kung napod mo ipangdugang later on, you have to make sure that you memorize kung unsa to inyong gipanggamit nga name nila para dili siya magbaylo-baylo. So sa akong case nana siya sa pinakaubos no. And then sa function dayon kato akong gibuhat nga ISO lang more NL. So dali ra nako siya pag solve later kung mag sa tanan mag-model nako or mag-fit nako. Same thing gyapon if you want to analyze using Friendly model and katong pseudo first ug pseudo second, same ra gyapon inyong process. You go to kani siya. Ako nang gisendaan diri sa inyong sample ang settings. Kani siya inyo ra din kopyahon para kuan lang para di na mo maglisod including the kinetics na napo dire sa kinetics inyo ra gyapon ni siyang sundon nga equation para di mo maglisod. Di na nako tagsa-tagsaon og demo kay same raman gyapon nga process. Akong ibalik ha. You go to tools, under tools kay you click fitting function builder. Dayon kato na dayon create new function na din ka. So kung unsa tong wala pa nimo nabuhat, imo din siyang i-create nga new function. So na naman dito ang settings sa workbook nga akong gisend na sample data. So, assuming nga na-add na ninyo to tanan nga mga kuan at na-add na to ninyo tanan nga mga equations or na-create na to ninyo based ani nga data nga ni akong gi-provide. Ano siya? Let's have an actual analysis kay ato i-try kung mudagan na ba ang atong equations. So, ako na siya ikuan karon, i-simulate ang sa isotherm. So ako sa i-minimize si kinetic para dili siya libog. So sa isotherm modeling, since wala man ta nag-linearize, kung sa linear model man gud sa una sa Langmuir, ang atong gina-plot is ang CE over QE versus CE. But in nonlinear modeling, we make use actually of the actual independent variable and actual dependent variable. Therefore, we make use of the actual independent variable CE and the actual dependent variable QE. Kay ang sa isotherm 'di ba is we vary the concentration and then we get the final concentration which is our CE and then solve for the adsorption capacity based on your varied nga concentration levels. 'Di ba? Ang ana man ang sa isotherm modeling ay di ko sure kung kamutanan ang nag-agi og adsorption nga studies but in isotherm modeling what you vary is the concentration. And since you vary the concentration, nagyud na siya final nga concentration. From your initial concentration, na siya different nga final concentrations. Kay varied man ang initial, varied food ang final. And then from the final concentration and the initial concentration and your adsorbent dose, we can compute the adsorption capacity. And ang adsorption capacity is kaning gitawag nato nga QE. So our CE is in terms of milligram per liter. So that's ppm. Pwede atong unit sa ani is ppm or milligrams per liter. So let me use ppm lang. And then our adsorption capacity is milligram per gram. 'Di ba? Milligram per gram ang unit sa adsorption capacity. Na I provided kaning sample data
Here, sa akong gigamit diri is milligrams per liter, no? So ato na lang kuan. Pareha ra man na si 1 milligram per liter ug si 1 ppm parehas na sila. 1:1 na sila. Pero para lang kuan uniform lang ang ato ang analysis. We can have the mg per liter and mg per gram. I-paste lang din ako ning raw data. So in absorption isotherm modeling dili necessary nga equal ang ato ang kuan, dili necessary nga equal ang interval sa uh, tawag ani kaning initial concentration ug final concentration. Pero pwede ra pod nga inyo siyang i-equal para makita pod ninyo ang trend and mas dili bungkag tan-awon ang graph, but wala pod tagi require gyud nga equal ang ilang interval. So suppose these are the final concentration nga kuan kan impossible man ni nga data no nga ang final concentration kay whole number gyud, wala siya decimal. Pero for the sake of kuan lang, for the sake of demonstration, let's have this set of data. And then QE din is kani siya solved na ni lugar based sa initial concentration minus final concentration, then gi-multiply din nato sa volume of our working sample divided by the adsorbent dose. Di ba mo man na siya ang equation sa QE. And so we solved here kaning QE values. Ang atong buhaton is if we want to kaning analyze this data based sa isotherm nga Langmuir, ato lang siya and Freundlich, ato siyang i-highlight kani siya. Highlight nato and then we plot it using scatter plot or scatter diagram kani. So nanakoy x-axis nga CE and y-axis nga QE, and then nakoy data nga naka-plot. So kung tan-aw nato ang data, usually dili man gud na kuan ang data, no, dili gyud linear ang data, and in this case example kani perfect lang gyud kay siya nga pagka-curve, pero napoy uban nga mga data nga bungkag-bungkag gyud siya, but dili gyud na siya linear. So if you make linearization, dili nato ma fully analyze ang trend gyud sa data kay ato man gipugos nga linear lang atong pag-analyze. So that's also one disadvantage of the linearized equations. So sa non-linear, makita gyud nimo later nga curve ang iyang analysis. So ani nga case, nagplot pa tano, giplot nato ang ang ato ang x and y axis. So para dili ta malibog, pwede nato ni nga pangalanan na nato daan kay daghan na kay tag makita nga graph later kung mag-analyze na pud tag lahi. So pangalanan nato daan para di ta malibog. This is for adsorption isotherm. So isotherm na lang. Isotherm. Nag-exist na ang isotherm nga name, adsorption isotherm. Okay, so nanakoy adsorption isotherm nga graph. Later manggod kung ma-mix na ang katong kinetic, maglibog mo ko asa didto ang inyong isotherm. So atong buhaton karon is we analyze this one. Then gusto ta nga ang ato analysis, pwede ra nga bulag. Kung gusto ka nga bulag si isotherm o si Langmuir ug si Freundlich, pwede nga ang atong i-analyze diri is si Langmuir lang, and then we graph again, we make a plot again, and then dito ta magbuhat kang Freundlich, or pwede pod nga superimposed. Ang superimposed is katong sa isa ka graph makita na nato ang duha ka linya para ma-compare gyud nato ang ilahang trend. So atong buhaton una is ang superimposed. Let's analyze this one. So i-click ninyo ning kaninga window kay para makabalo mo nga kani gyud siya, or makita ninyo nga kani gyud siyang inyong i-analyze. Kay kung daghan mo windows diri, ang katong mo highlight nga window mo man to siyang iyang i-analyze. So kani from light blue may mo siyang blue na dayon. Atong buhaton is we move to analysis nga sa menu sa ibabaw. We move to analysis,
and we make the fitting, and then we fit gamit ang nonlinear curve fit, kay nonlinear man ta, and then we open dialog. Sa uban siguro walang open dialog, i-click lang ni si nonlinear curve fit. Pangitaon din nato 'tong atong gibuhat nga equation. Atong gibuhat nga equation or function is si kani isotherm lang more. And then atong function sa iya is kani. Na unsaon din nato siya pag-analyze. Kung ako ning i-move ang figure, wait lang. Kung ako ning i-move ang figure para makita nako kani siya, ah wait lang ha, ako i-plaster daan ha, kay di naman gud maisbog kung kuan. Ako siya ipadaplin daan diri para makabutang ko diri sa pikas nga side sa screen, mabutang nako tong function builder para visible sa ako ang modeling. Pero pwede naman na dili pod. Ang ako lang kuan gusto nga mahitabo is makita nako siya para 'pag mag-set ta sa iteration or magsugod ta sa iteration, makita nato ang pagdagan sa graph. So ako ni i-move diri dayon, so 'di ba makita na ako ang duha. Kay katong ganina nasapaw man gud to, then di na nato ma-move kay ni pop up naman ning bag-o nga window. So example kani mag-iterate ko, kung mag-iterate ta diri ta sa aning second to the last ani nga mga options. Clickable kuan man na sila, clickable man na sila nga mga options. Atong gamito is kaning second to the last. We do the first iteration, kana siya. Ngani ang porma sa kuan, ngani ang porma sa graph. We try to iterate again, maingani siya, mo plaster siya, and then kung gusto ta nga mo shortcut na lang, kato ma-appreciate man gud nato nga kanang tagsa-tagsa gaanam og ka-plaster ang iyang graph. Pero kung gusto ta mo shortcut, pwede ta diri mo fit until converged na ta. Ang nag-converge ani is ang imuhang graph ug ang imuhang data. So you can do fit until converged. So nilinya na din siya, ni-plaster na din siya based sa data. And then if we want to kana na finalize naman na to, no, then di naman ni maklik. Makita na nato diri dayon kung ato ni siya i-okay. Makita nato diri ang statistics. If we ako i-zoom ha. Wait, ako kuan siya kani siya. Makita nato ang statistics niya nga ang R squared di ay ni Langmuir, if we model the data gamit ang Langmuir or if-fit nato to siya, ang iyang R squared di ay is 0.99. 0.99983. Perfect kayo ang data nato. Kay even yung adjusted R squared kay duol ra gid kayo sa iyang R squared. So kani kay made up ra man sad to nga data god, no. So nagi chance nga yung ani iyang result. Kaya gituyo pa nako to nga increasing ang both, nga while ga-increase si initial concentration, ga-increase pod si absorption capacity. Let's have another fitting sa Frenlich lugar nga fitting. Analysis sa gyapon ka, fitting, nonlinear curve fit, open dialog. Sa ako nga end, naa na si Frenlich daan. Pero sa inyo ganina kay atong gidemo kay si kuan raman isotherm lang more, possibly nga kung wala pa ninyo na input si Frenlich, dili pa ninyo siya makita dire. Pero kung gusto ninyo nga makita na siya pag example lang, assuming nga nabutang na ninyo siya, kuan na nato siya dire, mapili ra nato na siya dire. So sa akong end na koy Frenlich nga nonlinear. So since na mo koy Frenlich nga nonlinear, ako ra gyapong pilion ang function, and then mag first iteration ko, second, third. Kung tan-aw nato gaanam og isbog ang ang graph niya. And then pwede po ko mag-shortcut nga fit until converged na lang. And then okay. So pag graph nako, makita nato na din diretso ang comparison nga ang R squared ni Frenlich is only 0.95, while 0.99 ang kang Langmuir. So mas fit lugar si Langmuir sa kaysa kang
friendly ani nga case. And then kung gusto po nato siya nga naagid sila distinction, pwede nga to nga i-click ni sa kilid, kani sa diri nga side sa pinakakilid nga side na ay duha naman ka linya diri no. Pwede nga i-click nako ni si si isotherm lugar nga langmoir, gusto nako nga blue siya. So ako ning i-right click, ito, i-click nako ni siya and then ang langmoir ako siyang himuon nga blue para different sila color ni Friendly. So nana ko'y duha ka graph na superimpose na mas dali na po nato i-analyze. So dayon kung since pangit man siya no, wala ang iyang gigamit diri nga name kay kato magong inyuhang setting sa iyaha. So pwede na ninyo i-double click ang kani nga label, i-double click na ninyo and then inyo ra din siyang i-change ang percent to langmoir and then ang kaning isa to friendly para mas limpyo siya. So mas tiyado siya tan-awon, di na siya katong naay mga sulat-sulat. Then kani dili sila tupong no. Pwede nga ito ni siya i-double click. Pag double click na to ana mogawas din ning data. So pwede na to i-delete na si kuan. Example si adjusted R squared kung di na to gusto tan-awon sa adjusted R squared or di na to gusto i-report, pwede na to siya i-delete row. Pwede ra pod nga naara pod siya kung gusto ninyo ipakita din. Ang model name gusto na to nga plastaron kay ISO Langmoir NL man siya. So ako siyang himuon nga Langmoir lang. So update table and then okay. So pag tan-aw nimo diri na plaster na siya nga Langmoir na iyang name. Same gyapon nga case sa ubos. So pwede na to na siya ibutan diri sa daplin para dili kayo siya gubot tan-awon. Nana din tay data or nana tay graph sa Langmoir nga modeling gamit ang sa isotherm gamit ang Langmoir and Friendly nga model. So kung gusto din tag more statistical data para mas makadugang sa atong analysis kay in based on current nga reviews in isotherm modeling and kinetic modeling, dili lang daw kuno ta mag-base sa R squared kay that's one common misconception daw kuno in saying nga kanang kuan siya mas fit daw kuno ang isa ka model tungod kay mas dako siya R squared na what if pareha sila tanan og R squared nga dagko. So lisod kayo siya kuan daw kuno i-base solely on R squared. So si Origin nagyapon siya other nga mga analysis nga mahatag sa atoa. While we only analyzed dito sa graph ang katong R squared, adjusted R squared, katong ding mga parameters, ang imuhang kuan raw data kani siyang raw ni mga worksheet. Kung tan-aw nato diri sa ubos, nana siya nadugang bag-o nga sheet and makita nato diri na ang mga bag-o nga mga analysis, mga additional analysis. So sa imong analysis karon or sa imong pag-interpret sa data, pwede nimo ni gamiton nga ang iyaha di ang kuan Qmax kay mo ni siya mo din ang t-value, ang probability ana siya na din diri po'y ANOVA niya nga result. Ang iyang ANOVA nga p-value kay less than 0.001 which is highly significant. Na din diri ang imong curve, na din diri sa ubos ang residual plots. Kung makita ninyo uban nga mga study kay na sila mga ani nga gipang report, ilang gamit ana kay Origin. Nara na siya diri then automatic na siya nga gi-analyze ni Origin para sa imuha. Nara din ang katong raw data sa iyang fitting sa taas kay natong iteration mo ni siya taman sa 1,000 iteration ang iyang gibuhat. 1,000 nga kuan 1,000 nga analysis para makuha niya ang pinaka-perfect nga plot sa ato ang graph. So
sa kuan pod sa friendly pod same gyapon naa gyapon kay katong basic nga mga statistics, and then naa pod diri ang residual plots, and then naa pod diri ang katong raw data pero di man ni necessary kani gipakita lang niya nga mao ni siya ang gigbuhat niya nga analysis for you. Kay kung gi-excel pa ni nato sa una, ingani kadaghan atong buhaton which is very kuan very tedious, and usahay di pa gyud ta ka-sure kung sakto ba atong gigamit nga values. Ang origin siya na ni solve para sa imuha. Mo na naka-create ta og ingani nga graph based lang sa pila lang ka set of data, 11 lang ka set of data. The same thing gyapon if you want to do the kinetic modeling, same ra gyapon ang atong i-plot lang ako ni i-drop sa si isotherm sa kang kinetic ang iyaha lang pod is di ba kay with respect to time man. So ang atong independent variable ana is si t which is our time, and then ang atong dependent variable is the adsorption capacity with respect to time which is qt. So ang time is in terms of minutes, and ang QT is still milligrams per gram. Kaya absorption capacity man siya with respect to time. So let's have our sample data. Let's paste this sample data here. As much as possible, if you do nonlinear modeling, magsugod yun mo sa zero. Kay aron dili putol ang inyong kuan, dili putol ang inyong analysis. Example, nagsugodan ta sa 30. Pag i-graph nato na siya, example kaniha ako ni i-delete sa si kaning mga data. 30 ko nagsugod lang lugar. Kay we are kuan man lugar, we are free to use unsa mga values, pero kung 30 ra akong gamiton, pag plot na kuan na ang akong plot kay ingani, and then wala siya nagsugod gyud sa 30. So kung example magdugang ko diri og magdugang ko row nga 0, i-plot na ko again. Example lang ha, nga nagdugang kog 0, ganong gidungagan ako siya 0 ka para mo 0 tong ubos. Wala lagi siya ni 0. Wait, let me do it again. Kani siya. Plot 0, 0. Tungod kay wala ko'y y. Wait lang. 0 ra akong ibutang. 0, 0. Assuming nga walay nahitabo at time 0. Plot. Kani siya. Muna akong pasabot nga naay mga kuan, naay mga naay data from 0 to 30. Tungod kay 30 na ko nagsugod, naay data diri nga wala nato na-analyze nga possibly maka-affect sa actual niya nga modeling. So mas maayo nga if we make our kinetic modeling, or if we do our kinetic modeling, magsugod ta kang 0, and then magbutang pod ta og short intervals sa ubos una, and then we add mag-anam din tagkadako ang atong intervals. Dili man necessary nga parehas ang interval. So pwede man nga nagsugod ta sa small intervals like atong gisugod kang 0, nagbutang tag 5, nag 10, then nag-add na din ta by 10 na pod ta diri kay 5 ra yung difference kani, nag 10 na siya, and then nag 15 din diri, and then from 15 nag 30, and then from 30 nag 60. So para lang anam-anam ang iyang kuan ba, ang iyang pagsaka sa atong intervals. So for example, at different times nga levels napod tay different nga QT. Pag-analyze nato ana, same ra gyapon atong buhaton. We start with kuan tools, fitting function builder, and then we make the specific na function for our kinetic models, which is kaning pseudo first and pseudo second. Nana diri sa data nga akong gisend sa inyo ha, nana diri ang equation and ang ato ang settings sa parameters and independent and dependent variables. So assuming nga inyo na nang na-input diri, same thing, inyo na siyang i-highlight, and then you do the plotting, you make use of scatter diagram or scatter plot. I-click ninyo ni siya, and siguro pwede niyo siya i-rename to kinetics. Kay aron dili mo maglisod later kay
kung magtapad na ni sila, naglibog na din mo sa asa si isotherm, asa si kinetic. So, kinetics, and then i-click nimo siya, you click analysis, fitting, nonlinear curve fit, and then open dialog. Pangitaon din nato dito sa ato ang functions ang pseudo first ug pseudo second. So in my case, na ako'y pseudo first order. So ako ning i-click si pseudo first order, and then pseudo PFO nonlinear. Same thing yapon nga i-click nato ni si first iteration, and then second. Pwede ra dayon nga fit until converge na ta, and then we click OK. So mo ni siya ang pseudo first. Nanatay pseudo first, and the pseudo first order says nga ang iyang R squared is 0.99. Now let's have the pseudo second. We make use of analysis, fitting, nonlinear curve fit, then open dialog. We make use now of the pseudo second order. Pangitaon na nato sa drop down ang atong gibuhat nga function, and then we try the fitting until it converges. So, mano ni siya. Tanawa na to, pareha ni ba? Pareha sila nga dagko kayo, 0.99 ang ilahang kuan, 0.99 ang ilang R squared. Of course, perfect yun ni iyang kuano kay made up ra man nga data, pero di gid ni ani kung actual na ni nga data kay kani made up ra man ni buot-buot ra man ako ni siya, then gituyo pod nako nga as the time increases, the absorption capacity increases. But sometimes baya kay mag-vary siya, na usahay nga mumubo siya kalit, then musaka na pod. Sa ani nga end lang, parehas sila nga 0.99. So unsaon man nato pag-analyze na what if parehas gid sila 0.99, what you are going to do next is to analyze based on the other factors. So there is a review namo in the kaning kuan limitations. Let me wait lang, ibalik na ako siya sa root. Based sa among review, kani siya kay gikan na gyapon ni siya sa references nga among nangabasa. Actually, pwede da ita nga mag-analyze nga pwede na ang atong basihan dili lang ang R squared. Ang possible nga atong basihan is kani sila. Kani. Pwede na to nga i-check ang ilahang goodness of fit. Pwede na to i-check ang other nga mga parameters na wala tong isa ka table na mo nga gikuan. Wait lang ha. Wala na dito siya na-appeal dito sa ani nga revision. Pero kung atong tan-awon sa contents nato diri nakasulat. Anyway, pwede naman pud mo mangita og different pud nga mga references, pero kani siya sa amo nga kuan, sa among review, according day kang Ahmed, dili lang sad nga ang atong tan-awon kay ang R squared, kay usahay kay ga-over-rely ta kang R squared lang. Pwede nga sa analysis nato, pwede ta magtan-aw pod sa adjusted R squared, sa RMSE, yang information-based criteria like AIC ug BIC, and asa man nato makita dito sa akong gipakita sa inyo ganina nga sheet, no, kanin diri sa analysis nga gi-provide ni Origin. Kani siya. So naa na diri ang RSME kay mas solve ra man nato na siya gamit ang SSE. Sum of squares, kaning sum of squares niya diri naman to diri na raw. Residual sum of squares. So kani si RSS, si SSE parehas sila ni RSS. And then based din sa formula nga ni RSME, makuha din nato ang RSME gamit ni siya nga mga statistics nga constants pod nga nakuan nato diri, or values nga na-solve gikan sa imuhang analysis. So kani po din pwede po nato siguro basihan ang ilang residual plot, although it would it would take another study sa inyo kung unsaon pag-analyze ni siya. But para lang makita ninyo,
si kuan di ay si Origin Pro capable gyapon siya mag-generate ani nga mga kuan, ani nga mga figures nga usually gakakita na pud nato sa mga publications. Then simple na lang man mag-analyze ani pud karon kay ah, kung dili ta ka-analyze ani on our own, pwede man nga i-feed nato siya no sa na may AI. Pwede nato i-paste na siya nga figure sa AI then sabton din nato unsa iyang interpretation and then when we write our own discussion, ato na din siyang i-convert lang sa atong own nga analysis or based sad sa actual nato nga gibuhat. Kay si AI wa man siya kabalo kung unsa actual nato ang gibuhat pero iya ra man tang gitabangan nga mabasa nato ni siya nga mga plots. Pero if you are well versed of reading residual plots and other statistics, dili na necessary nga magamit pa mo og AI. Ang kana lang siyang AI, tool lang na siya to help us in our analysis. Especially kanang mga bag-o na gyud nga mga analysis nga dili pod kayo ta well versed. Usahay man gud kay mas masabtan nato siya kay pwede man nato i-command good nga ipasabot sa ato in layman's terms. So there's kuan na gyud no reason for us not to learn anything kay kuan kung natay wala na hibalan pwede ra man gyud nato ipangutana and there are also a lot of tutorials in YouTube kung gusto mo mag-explore pa sa other nga mga models. So ang basic lang gyud nga use of origin in terms of isotherm and kinetic modeling akong gipakita sa inyo ha. So to summarize before I entertain questions, to summarize ang inyo lang yung need in modeling isotherm and kinetic models gamit ang origin is your raw data, and your raw data for isotherm is ang inyong varied nga final concentration nga CE and then your adsorption capacity equivalent per varied nimo nga initial concentration. And then ang sa kinetic pod is ang varied nga time and their equivalent adsorption capacity. And next is imo lang din silang i-plot gamit ang katong scatter diagram. Ang next is kung wala pa kay equation, so your function, you make use of the fitting builder or fitting function builder. You make new equation, inyo lang siyang pangalanan gamit sa inyong gusto and then you follow the equations I sent you. There is a sample na to nga worksheet. Kung gusto mo mag-explore sa other models, you can look for the actual equation and then i-convert lang ninyo siya ngayong ani na iyang forma. Kani siya, ngayong ani ang iyang forma. And then after that, pag nanang function, nag-graph na ninyo siya, then you click analysis, fitting, and then nonlinear curve fit, and then pangitaon lang din ninyo unsa siya nga function inyong pag-analyze sa iyaha. So example, those isotherm and then click lang ako yung function. You make use of the iteration and then fit until converged and then you click OK. May ani na din siya. So ani na pod nga case since duha sila pula, pwede na to i-change ang color sa isa. Diri ko mag-change ani sa kilid. Or pwede pod nga ang linya mismo ato i-double click para mo appear ni siyang pop up ni siyang window. And then we just change our colors. So kabalon din ta kani siya i double click na nato pod ni siya. Kani sa kilid. Ato siyang i-hide kaning wait. Wait lang, nara. Kani gawas na so pwede i-rename na rin nato and then nanapod siya guide nga kung kinsa si PNL, kinsa si CPFO, kinsa si PSO gamit ang color. So dali na lang siya pag-analyze din sa graph. Sige, murag napaspasan na nako no kay I know that kuan pod taas gid siya kung ato siyang hinay-hinay. Ako lang pong gi-emphasize kay is ang pinaka main gyud nga function niya nga or pinaka focus gyud ninyo which is to build the equation first and then how you do the analysis dayon after building the equation.
So, nabay questions? Nadaot siya. Anyway. Yes, naay question. Unsaan ako pagkakita sa question? Or raise hand man to no ang ingadto nga tingog? Kinsay nag-raise hand? Hello, Sir Val. Ako to, Sir Val. Yes. Sir Val, regarding sa kuan, Sir ba, same ba siya Japon atong sa design experts atong sa among study sa una or mas advantage ning origin karon? Ang sa design expert katong sa inyuhang study sa una is or even if mag-conduct mo kanang study ninyo karon sa inyong thesis, example sa masters, if ang katong design expert magamit nanto ninyo siya for your experimental design and optimization. So kung magkuan ta mag-modeling na ta sa isotherm ug kinetic, lahi na pud na siya. Sa una di ba kay Excel ra atong gigamit, separate siya. Ang origin murag upgraded na ni siya nga analysis nga tool nga makakandak na tag non-linear nga modeling instead of using Excel for linear modeling. Kay mo lagi ta as I have mentioned, disadvantage of linear modeling is naay mga kuan, naay mga biases nga mahimo, and then also if we make use of different linear models, different po nilang answers. While if you make use of the non-linear modeling, wala kay different nga answer nga makuha because basically ang imong gigamit ang original man nga dependent variable o original nga independent variable nga value. Actual gid na mo na sila nga mga measurements, wala ka nag-transform. Katong sa linear model nag-transform ang kaadto. So mo na siya ang back to your question, dili parehas og function si design expert og si Origin Pro. Ang design expert kay didto ra to siya sa inyong experimental design, sa inyong optimization, and then si Origin Pro pod pang modeling pod siya sa inyong isotherm ug kinetics. Okay, Sir Val. Thank you kay Sir Mm. Val. Noted kay ana, Sir Val. Napay other questions? Murag wala na questions. Sir Chansey, ako Ang nang kuan bal kani kuan. sa kilid bal pag ato nang i-export kanilang send graph to Word kanila na ito gamiton. Okay. Kung ato i-export ang graph kay diri ka sir sa graph and Dili. then i-click, right-click nimo ang graph, then export graph din ka sir. And dili din Ah, mo kilid. Wala na ko ni na-try. Best send graph to Word. Ako i-try sir ha. Wala na ko ni na-try. Try lang na ako kung sa iyang output. Wait lang sir, nag-loading siya. Wala pa na ako to na-try kaya akong gigamit sir kay katong right-click then export graph. Okay. Kamo loading pa siya sa try na ko click ang export to Word, loading pa man siya. Ako lang i-share kung unsay ang result. Ang kaning mga font niya bal pwede siya ma-change. Pwede sir. Ay isa pa sir ha. Wait lang kay nara yang output sir katong send to Word. Wait lang sir ha. Naunsa man ni oy na lisura sa Google kadto sa kay sir naglibog ko sa Google Meet. Ako gid dili ko kabaw. Naglibog ko sa Google Meet kay di na ako makita ang akong kuan. Di na ako makita ang akong screen nga isa. Wait lang. Unsa maning server busy? Nara. Nara sir. Then ang kaning kuan bal ba kaning iyang mga text mark pwede ko butang sa sulod. Ang unsa sir? Text mark niya sa kaning 0, 50, 100. Kani siya? Oo. Sa sulod na to siya ibutang? Text mark. Pwede raman siguro siya sir. Ito i-try sir ha. Wala na ako po na-try pero kung gusto na to na siya explore sir kay dirita sa kani. Double click lang na to ni siya. Then mo pop up din tong window. Possibly nga naa siya kuan, naa siya kuan dire positions. Na siya mga positions.
title kaning grids. Ang sa man ni siya sa kani siya sir murag diri ra nato na siya Dira makita. i-explore. Okay. Ah, Sige, na, sige. na diri pud ta magkuan, diri pud ta mag-adjust kung gusto ta magsugod from example kung Okay. gusto ta nga kang 10 lang padulong kang 200 and then Ang mura lagi sa Excel, no? mura ra siya Excel sir naagid siya ra diri ang kuan tanan settings. Show top napa diri sir mga show top access, show left access and kung i-click nato ni siya. Okay. Stick labels format. Kani sir na din diri pod ang font sir o kung ato i-change. Nara siya diri sa pop-up. Okay. Mm. Nice. Dayon kung gusto po din ninyo siya i-try nakakuan na dumduman na kung gusto ninyo i-try gyud siya tong linear modeling pod sa iya kay makakaya man siya linear regression. Ang di ba kay ang linear modeling kay LNC kuan ba to? CE over QE versus CE. So kung mag-add column ko diri another column. Ako lang ni ibalhin ha. Copy X and then kani siya. I-set na ko ni as x-axis. Then di ba kay CE over QE man to? CE over QE over CE kung linear. Ang pag-solve lang ani kay ngani since na naman kay CE na naman kay QE, diri na lang din ka sa fx equals na din imo rin buhaton kay A, di ba kay CE over QE man so A divided by B. Imo rin buhaton diri is A over B. A divided by B, automatic na siya mo solve. Tingnan na ka master si kuan. Siya ni pakpak. Di ba? Why gid So, kayo? Sample LNCE. So, ako po i-click diri. Pero ibutan diri sa function nga column, nga row is LNCE kasi CE kay naman kang A, so LNA. So, wait, LN A nga nasa parenthesis. So, dali ra siya mo solve for us. Pwede na din nato ni i-plot. Sige sir, and saman sir. Kamu na magsabit trabaho na. Sa Sa Chelsea. Kasi nga pan kay dapat mo na kuan. Kung ito ulat mo, kung ito scan mo, mo sa. Isubmit sa OC kasi sila may magsuwat. Ingon siya nga, dapat kay Basig na pa may questions while kanang napay gi-entertain si sir. Kung Sir Val. yes, Sir, Car. kanang nay other way ani sir nga ma-install siya sa MacBook. Dili manggod siya kan aplikon sa wa sir Val. Ala oy, MacBook naman ka Car oy. Dili nahiram ra ko sir. Sana all. Sana all kay ka Car. Kanang kuan di ko kabalo Car kay wala pa magkuko nagtan-aw gyud sa MacBook pero madala nimo siya sa Saturday pag klase nato. Yes sir, pwede na sir. Sige. Pero kung dili I-try gid siya, nato. yes sir, pero kung dili gid siya, Ma'am Teya, ready imong laptop. Abi ko ngayon ka nga kung dili gyud siya palit ko og Windows. Bro, Wow. As DepEd employee nga dako og hazard pay. Char lang. Hoy, was gid na sir, wala gi hazard sir ang i-was in. Ang Bitaw. trabaho lang yung hazard. Ang trabaho lang hazard pero wala hazard pay. Bitaw Correct. kaning dada siya sa Saturday. Ato i-try. Wala pa ko ka-try manggod og MacBook gyud o gamit. Social man kayo kay MacBook. Social gani kaayo. Parent gyud. Grabe, Sir, was inulian ko na. Tingnan na gina si Karen sir kay Wala na may pangutana. Pero kung nasiwa sila yung pangutana, saan ba yung oras karon? Naba mo na-learn? Grabe no? Ako gaya mismo di mo ko kabalo. Nag-try mo ko ani before pero di ko kabalo kung saon.
karon kay daghan na magpwede matanawan nga YouTube. Pero mas may itong explainan ta kay kabaw gid tag unsa. Sige, wala na pangutana diha sa inyo tanan. Bal, salamat kay sa tanan Bal. Wala na ba mi naka-prepare og mga token and etc. Wow, over ha mo ra bitaw og guest speaker lugar kay na Oo. token. Pero murag nag-prepare mi sila sa Renz pero maulahi lang daw. Wow, over dili sir. Oo. Okay ra sir. Sir, nag-prepare mi, sir. Nag-prepare o Tak. nag-prepare sila. O then ambot na ba tayo pagkaon diya soy? Sir, makanamot sila. Order, sir. Mga on man mi, kamo magbayad. Bibitaw ay ako ra. Wala na mo Going na pangutana. daw si Ma'am Karen, sir. Sir, kana mangutana na to mi sir. Ay, ako ra day. Kuan sir ba kaning sa university email bitaw sir kay dili mi kasulod. Unsa may butang ani nga part sir kanang pag-download bitaw sir? Kasi man naman tayo kuha na ng bal, kanang pwede tayo pagkapangayo sa mga estudyante, nakapalit. Na Wala. wala sir. Friends, Na. Ang atong mga undergrad nga students, sir, kaya naman sila assistive email. ato na lang ipapacilitate na lang ako ila si Renz nga makapangayo tag email. Makapag-create. Okay, sir. Pwede man si Marjon raman makapag-create. Pwede man si Marjon raman mag-create. Oo. So iba? Gamay Ah, raman yes. sad doon. sir. Gamay raman sad mo sir. 8 raman sila sir. Oo. 6 na lang yun ang kulang or 5 kay si Karen naa naman siya daan. Dayon 4 na na. lang. 4 na kayo naman si Edison, si I said, Juan, oo. Rixabet, si Renz. Napo dito si Ma'am Rix. Naman si Liumar naman, si Liumar. Ano yung Wala Liumar? daw. Para daw magamit ilang bayan. Walay ako, sir. Wala mo. So, upat ra sila. Si Liumar lang, si Marjon, ayun, si Ralph. Wala pa yung Ralph? O si Thea. Wala pa, sir. Ako lang ikuan, ako lang ipakuan kang sabi ato. Si Sir Edison ating ipa ang sana facilitate ng mga ayo kay Marjon. Ikaw daw dun. Okay, sir. Okay sir, thank you. Okay. Si wala na kay mag-end na ta kay gabi na sayo pa mi kadlawon pa magikan ugma matug talakag og kani ang sumilaw nga graduation. Magkuan sa data soy. Mag-photo op katong attendance. Kindly open your camera.